Ngayong bagong taon, kanya-kanyang pakulo para kapitan ng swerte. Hashtag claiming it. Balita namin, sari-sari raw ang swerte sa probinsya ng Cavite. Aba, sugod! Mula sa mga kwentong bagong buhay ng mga Caviteño, Talagang ito yung business talaga na masasabi ko na pwede akong i-recover ulit mula doon sa pagkakadapa. Hindi naman ako binigo. hanggang sa mga pagkaing pampaswerte ngayong bagong taon. I think and I feel I'm the luckiest man in the world. Pag lumaki ka sa Cavite City, ito talaga yung hahanap-hanapin mong pagkain. Pag panahon ng Pasko at Bagong Taon. Atak na. Wow. Ito na lang siguro yung, wala, ayoko namang may mamatay, no? Pero, napakasarap po nito. Sinabi ko naman hindi lang na Hindi niya sa na lang. patay, Opo. kundi para sa buhay. Tama po. Sama-sama nating itaboy ang malas at sabay-sabay na i-welcome ang swerte ngayong 2025 dito sa Cavite. Pagkain kinakain lang noon, salamay, tuwing may patay. Naging pampaswerteng sabaw daw tuwing bagong taon. From patay to bagong buhay real quick. Parang excited na akong Saan ka na? Haba na nilakbay natin. Kaya nga sir eh. 3 oras sa bus. 2 Yun muna. oras sa... Kasi kami ito. May-ari nito, may-ari. Sino po? Sino po yung nagluto? Lumabas po kayo. Ako po ang nagluto. May diferensya po ba? Layo pa po ng pinanggalingan namin. Ano po ba ang kulang? Hindi po siya masarap. Sobrang sarap po siya! Sobrang sarap na sobrang sarap! Amoy pa lang nanay. OA na kung OA, sadyang OA lang talaga ang kalandrakas ni Manang Lily. Swerte natin, i-reveal niya ang recipe ng pampaswerteng pagkain ito. Manang, so, explain nyo naman po sa amin at dahil ngayon lang ko po talagang narinig yung kalandras. Tama po ba? Kalandrakas. Kalandrakas. Yan. Oo, paano po na nagkaroon ng kalandrakas? Isang uri ng soup or sopas. Or sopas? Oo. Na ang mga sangkap ay tamang-tama, lalong-lalo na sa mga baby. Sa mga dahil po madaling kainin. Tsaka kompleto ang ricado. Out of passion, out of love na talaga tong pagluluto nyo. Oo. Kasi nga, nakita ko sa mother ko. Kaya nung ako nag-retire sa pagtuturo, Ito po yung ginawa niyo. yun naman ang ginawa ko. Di ba? O, at nakikita ko, tuwing may patay, Pero paano nila po nakakain kung patay na po sila? hindi sa patay, kung may patay. kung may patay, okay. Yung taong nakikilamay. Alam po. Kalimitan ang hinahanda nila yung pinapakain sa mga tao or minsan nauso pa nga doon sa amin yung namimigay sa mga kapitbahay. Oo, yan. So ito yun. Ito ang kalandakas, oo. Pupunta ako sa mga lamay, parang 3-in-1 lang po yung ino-offer sa akin. Coffee? Opo. Sa panahong ito, kailan po kinakain at sineserve ang kalandrakas? Ay, anytime. Anytime. Okay. Anytime. At saka, sabi niyo, tinatanong niya sa akin, bakit pag yung mga New Year or Pasko, siyempre, di ba nagmi-midnight kan tayo dinner? Midnight dinner, opo. Oo. O, kalimitan yung soup. Opo. Lalo na yung tong New Year. Tama po. O, ngayon nagkaano tayo, yun ang hinahanda natin, yung kalandrakas. Kalanda. Nagmula ito sa kalandra kung saan nilalagay ang kabaong ni Jesus, no? So noong araw, hindi pa maka-afford yung mga tao. Doon mismo nilalagay yung mga alay o mga abuloy, mga iba't ibang klase, mga cup, mga ingredients, para iluluto ito, para iahin sa lamay. Ngayon, sa Cavite City, nagbago ang direksyon ng kalandrakas because nga of American influence. Tinaguri ang prosperity soup dahil ito ay hitik na hitik sa mga sangkap. Ito daw ay nagbibigay ng swerte. Sa buong barangay na yata ito, Nay? Hindi. Hindi. Kasi naulit sila eh. Naulit sa... Lagyan ko ng tasa, naulit pa uli. O, hindi pwede. Tayo lang yun. No? Okay po, Manang Lily.
Mamaya na ang tawanan, rekta na agad sa kainan. Happy po ba kayo? Kesa broso. Ano po? Masarap. Yes, abraso. Kain tayo. Atak. Ako? Oo nga. Wow. Ito na lang siguro yung... Wala, ayoko namang may mamatay, no? Pero... napakasarap po nito. Sinabi ko naman hindi lang na Hindi niya sa na lang. patay. Opo. Kundi para sa buhay. Tama po. Pampalakas to para lalong mabuhay. Tama po. Ito ang isa pang Caviteño New Year staple. Siksik liglig din ang laman. Ulam ba yan o palaman? Mahulaan kaya natin ang mga sangkap na nagpapa-overload dito? Ano siya? Abo? Yung amoy, wala akong maamoy. Yung lasa, wala rin din ako malasahan. Magkukulay na lang ako. Ito yung nagbibigay color. At swerte? Bilog, maliliit na bilog. Walang lasa, maliliit na bilog. Quail egg. Hindi po. Mas maliit pa po sa quail egg. Garbanzos. Ayun. Very pasty. Kind of heavy. Medyo solid po. Solid siya, bro. So, ang bigat eh. Akala ko nga parang puto. Galapong. Anong amoy? Hindi, pag describe ko yung amoy, sasabihin ko agad yung pangalan. Maalat po. Naka-ground po siya. Mani. Hindi siya pork, hindi siya beef. Chicken? Hindi chicken, hindi beef. Pork! Pumuputi sa mga gustong maging babae. Flour? Yun! Galing. Madalas pong almusal sa umaga. Itlog. Ayun po. Tama po. Ilang pa lang yan sa mga sangkap na overload at heavy gut na tamales ng pamilya Robinson. Pero hindi lang ito basta malaman. Halos milenyo na ring pinagsasaluhan ang nakabalot nitong linamnam. Lola ng mister ko, Iluminada Robinson. Tapos, napunta sa biyanan ko. Nung nawala yung biyanan ko, napunta naman sa akin. Ang iconic na pagkain ng Cavite, no? Akala natin sa Pampanga lang meron tamales. In fact, as early as 1900s, Benjamin Robinson kasama ang kanyang asawa na si Sacramento Guerrero Robinson of Ermita at siya ang nagpalaganap ng tamales sa Cavite, no? Binalot lang sa inyong paningin. Pero inaabot ng mahigit isang araw kung lutuin. It's peanut-based, tapos yung galapong niya konti lang at ginagamit ito bilang isang peppery and savory dish. Influence to ng Mexico, but somehow nag-evolve yung paggamit at pagluto ng sangkap, no? According to the taste of the Caviteños, no? Pag Caviteño ka, pag lumaki ka sa Cavite City, ito talaga yung hahanap-hanapin mong pagkain. Pag panahon ng Pasko at Bagong Taon. Nabuklat na natin ang pinagmulan, pati na rin ang bawat sangkap. Namnamin naman natin ang lasa ng tamales ng mga Caviteño. Ayaw nila ng Robinsons pakainin ang kanilang ginawang. Ang hirap nito talaga. Talagang well-packed to lengthen the shelf life. Nakatikim tayo dito sa Pampanga, nakatikim rin tayo sa Visayas, nakatikim tayo probably not in Mexico kung saan nanggaling to, no? But alam ko may halo tong peanuts, coconut milk. Actually, sinerch ko lang yan sa AI kanina. Kalimutan ko na talaga. But yun! Nag-reveal na rin siya. Okay. Isa sa mga ingredients na sinabi ng AI ay atsuete. Kitang-kita naman. Hindi. Hints ng peanut. But if it were me, anything savory, I still prefer it warm and hot. But in terms of taste, actually masarap yung garbanzos. Dahil paborito ko ang hummus. So feeling ko, ang sarap ng aftertaste ng garbanzos, pati ng peanut butter with coconut milk and hard-boiled egg. Kung mga pagkaing pampaswerte lang din naman, aba, wala tayong kabusugan dyan. Ang mas nagpapa-espesyal sa bawat okasyon na lechon, nakapagbigay daw ng malutong na swerte. Oh, Diyos ko po! Meron na tayong location, pero wala pa yung lechon! Diyos ko po! Nag-cancel yung order ko lechon! Diyos ko po! Diyos ko po! Diyos ko po!
Sir, don't worry. Andito ang pulitsyon. Ang litsyon na laging handa. Ganon? Yes! Alright. Diyos ko po. Same day delivery. No stress, no worries. Kahit nag-cancel yung aking lechon na in-order a week ago. Tingnan natin kung quality is also there. Buti na lang nag-cancel yung isa. Sarap na to. Sabi ko, magda-diet na ako eh. Pero next year na lang. Dahil maaasahan sa lutong at sarap, mabilis silang nakahakot ng mga suki. Sa katunayan, malutong at malinis na mahigit 1 milyong piso ang kinita nila noong December 2023 lang. Pero bago malasap ang swerte sa lechon, mapait ang pinagdaanan ng malulong sa online sabong si Rafael. Online sabong, akala ko entertainment lang, but hindi ko na talaga napapansin na nilalamon na pala ako ng sistema hanggang abong. Doon na nagsimula yung delubyo ng buhay ko. Lahat ng sasakyan ko naibenta, lahat ng mga alagang hayop naibenta nang wala sa tamang presyo para lang makapagsugal. Dumating ako sa point na kailangan kong lokohin yung mga tao sa paligid ko para lang masustain yung pagsusugal ko. Bumaon ako sa utang. Kung sa utang, siguro hindi bababa ng mga 5 milyon. Wala na akong mukha na iharap sa mga tao. Siyempre, pulis ako, tapos ako pa yung nakomit sa ganong bagay. So, bumaba talaga yung moral ko hanggang sa umabot sa time na gusto ko nang tuldukan lahat. Pero dahil sa tulong ng isang malapit na kaibigan, muling sumugal si Rafael. Hindi na sa online sabong, kundi sa iba't ibang negosyo para muling makabangon. So, from there, doon ako ulit nagkapuhunan para makapag-start ng lechon business. Nakabili ako ng ilang pirasong baboy. 2 months, naibalik ko ulit yung sigla ng business at unti-unti na nakarecover dahil sa paglilitsyon. Talagang ito yung business talaga na masasabi ko na pwede akong i-recover ulit mula doon sa pagkakadapa. So, hindi naman ako binigo. Ang malutong na blessings, ibinabahagi niya sa iba sa pamimigay ng libreng lechon. Lechon for everyone. Ang lechon para sa akin is para sa lahat. Kaya hanggat maaari araw-araw ginagawa natin Pasko. Pinapatikim natin to sa mga kapos na kababayan natin na gustong makatikim ng lechon pero walang pambili. Kung si Rafael gumaling mula sa masamang bisyo at muling nakabangon, ang tubig namang pinagpaliguan ng Santo Niño sa Ternate, nakapagpapagaling daw ng mga sakit. 2014 pa lang naramdaman ko na yun. Meron ako napapansin na blood parang mas malakas pa sa 10 beses na kinikimo ka na at ramdam-ramdam ko talaga sa aking pangangasin. Yung bukol na tinagal sa akin ay talagang totally winashout na po talaga. Sa bayan ng Ternate sa Cavite, tuwing sasapit ang huling araw ng taon, dinarayo ang Parokya de Santo Niño de Ternate. Hindi lang para dumalo sa misa, kundi para mabigyan ng tubig na pinagliguan ng Santo Niño. Nagsisimula po ang pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na poong Santo Niño de Ternate plus sa December 28. So meron po kaming pinakamahalagang araw na may tuturing. Yun po yung pagpapaligo sa mahal na poong Santo Niño de Ternate. Yun po ay ginaganap tuwing ika-31st ng December. Ano po nangyayari kapag pinapaliguan po yung Santo Niño? Tama po ba? Paano po yung proseso? Ang pagpapaligo po sa Santo Niño, mula po sa kanyang altar, sa kanyang dambana, binababa ang mahal na imahen dito po sa harap ng altar upang siya ipaliguan. Tapos balita ko po kapag yung tubig po na ginagamit panligo, ginagamit din po yun ng mga deboto? Tama po? Opo, bali, ang tubig na pinagpaliguan, yun po ay nagsisilbing matatawag nating gamot sa mga may karamdaman. Marami na pong saksi ang napagaling, katulad ng mga mayroong malalang karamdaman tulad ng cancer. Wow! Ang pinagligo ang tubig ng Santo Niño, ipinapahid at iniinom ng mga deboto. Ang pagsasagawa ng tradisyon tuwing huling araw ng taon, sumisimbolo raw sa bagong buhay at pagkakataon. Isa sa nagpapatotoo nito, ang stage 2 colon cancer survivor na si Jason. 2014 pa lang naramdaman ko na yun. Meron ako napapansin na blood sa tissue. 2019, yun ang pinakamalupit na nangyari ng pagkain ko. Napansin ko sa aking trabaho na may isang parang maroon na blood na tropa, inom dito, inom doon. Kaya siguro,
Siningil ako ng ating pong nalaman ko na may bukol doon sa aking cola. Yung time na yun, parang pinagbagsakan po ako ng langit at lupa. Parang tinitik ako ng ating mahal na pong Santo Niño. Pero noon pa man, laking simbahan na raw si Jason. Sa mismong parokya ng Santo Niño de Ternate sila ang aktibong dumadalo ng kanyang pamilya. Actually, bata pa lang ako, in-introduce na sa akin ng mga magulang ko. Kung gaano kamilagro ang ating mahal na pong Santo Niño. Hanggang sa lumaki ako, nilipid simbahan sa Pestan, naging choir. So every time, lagi kaming present sa paligid ng Santo Niño. Suddenly, nung ako po yung nakapasok sa politics, ay unti-unti na po na medyo napapalayo na ako, medyo nawala na ako sa limelight ng paglilingkod sa simbahan. Maging ang pagsisimba linggo-linggo, hindi na niya nabibigyang halaga. Simba ako sa lahi. At depende sa oras na abot pa ba yung yung misa. Abot pa yan. Abot pa yung ama namin. Ilang na bilang sa daliri ko ang talagang nasaktuhan ko lang ang misa. Pero yun, kumbaga, wala sa puso mo yung totoong pagsisimba. Hindi niya lubos akalain na isang matinding pagsubok ang siyang magpapabalik sa kanyang pananampalataya. Habang kinikimo po ako, isang hindi ko makalimutan na eksperyensya na habang sisimba po ako ng paligid ng Santo Niño. If I remember po, ang 4 na kimo ko na yun ay tinawag ko sa unahan para mag-buhos po ng tubig ng Santo Niño. First time ko na makapag-buhos ng Santo Niño, nakaramdam ako ng isang piniriya na sa tingin ko na this is it. Uminom din siya ng tubig na ipinangligo sa Santo Niño sa pag-asang gagaling siya sa kanyang karamdaman. Lord, mahal na pong Santo Niño, pagalingin niyo lang ako. Ako po yung maglilingkod sa aking pananalig at pananampalataya sa Kanya at sa ating pong may kapal. Pagalingin po ako. At ngayon ay 5 years na pong cancer survivor. At talaga pong taus-pusong pinagtitiman. Papasalamat po sa ating pong may kapal at sa mahal na pong Santo Niño. Hindi po nakadepende sa tubig na ipinapahid o iniinom ang kagalingan sa isang karamdaman. Naroon pa rin po ang tinatawag nating malalim na pananampalataya sa Panginoon. Kung mamalasin o suswertihin, isang pagkain daw ang makapagtatakda niyan. Pero ang catch, mahigit 100 sili lang naman ang inilalagay dyan. Pamilyar pa kaya ang mga tao rito? 115. Siguro po pera. Numbers? Kasi parang siya, Spanish na numbers. Pera yun. Halimbawa pinag-uusapang pera, halaga ng pera, ganon. Ano po siya sa kalendaryo? May 15 siya. 115. Kayanin ko kaya ang lasa para claim na claim ang biyaya? And I feel I'm the luckiest man in the world. Ang tinaguriang historical capital of the Philippines, hindi lang sa kasaysayan mayaman, pati na rin sa mga pagkaing masasarap. Pero meron din daw sila ritong pagkaing pwedeng makapagpayaman at makapagpadala ng swerte. Basta, tama ang mga ilalagay na sangkap. Ang tawag dito, 115, isang extinct chavacano dish. Pamilyar pa kaya ang mga tao rito? 115. Siguro po pera. Numbers? Kasi parang siya, Spanish na numbers. Pera yun. Halimbawa pinag-uusapang pera, halaga ng pera, ganon. Ano po siya sa kalendaryo? May 15 siya. 115. Pag sinabing 115, parang 115. Speed, 115 kilometers per hour. Parang yun ba yung limit? Maximum speed. Tama ba? Mali ka, self! Isa itong seafood dish na sinasahugan ng 115 na sili o isang hang. Teka, bro. Angang ba? May gatas kayo? Hindi lang ito basta puro anghang. Mayaman din ito sa kasaysayan.
parang pinapakita nito yung estado ng isang tao kapag sinerve sa'yo. Kapag binigyan ka ng 115 na gawa sa kangkong, huwag mong kakainin. Parang sinasabi nung nagluto o nag-prepare na hindi ka importanteng tao. Pero kapag yung 115 gawa siya sa langka at meron siyang hipon, liempo, alimasag, parang sinasabi niya na importanteng tao ka para sa kanya at nagre-release siya ng blessing. Parang sinasabi niya na pagpalain ka ng Panginoon at eto yung binibigay kong pagkain para sa iyo. At kung ikaw naman yung tatanggap ng pagkain, malaking pasasalamat dahil nag-release siya ng blessing sa iyo nung unang panahon. Ganun yung mga paniniwala nila. Kaya nakakatuwa na doon sa pamamaraan ng pagluluto, doon sa kulinarya ng mga Chabacano, pinapakita doon kung paano binibless ng mga Chabacano noong unang panahon ng mga Kastila, yung kanilang mga mahal sa buhay, kapitbahay, mga kamag-anak. Kaya noong unang panahon ng mga Kastila, ganun ka-importante yung 115. Pwede na natin siyang iserve dun sa mga importanteng tao at mag-release tayo ng pagpapala para sa kanila. Ito na yung ating 115. Yun pala yun, 115, 115 pieces of chili. Pero syempre, hindi naman 115 pieces itong size na to. Usually kapag tama ba 1 kilo ng langka, doon yung pangmaramihan yun. So, pero wala naman yatang kangkong, no, chef? Wala kangkong. Ayos tayo. Alright. Yep. Absolutely. Yummy. Habang niluto niya, nasinghot namin yung bawang. Yung chili. Siyempre, nag-ubuhan kami. So ang tanong, maanghang nga ba? Or sobrang anghang? Actually, sakto lang siya. I think and I feel I'm the luckiest man in the world. Kilalang pangmalakasang pampaswerte ng mga Caviteño. Gaano nga ba ka-epektibo? Yan daw ang paniniwala, protection daw po nila para sa kanilang sarili, na makaiwas sila sa mga disgrasya, lalo na kapag may sakit, yung pagsabi ng mga masasamang elemento sa kanila. Kung yabangan din lang ng palakasan ng swerte, ang mga Caviteño meron pang bato. Hindi raw tatalab sa'yo ang malas kapag meron ka nito. Oh no! Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Ano ka ba? Gusto mo bang masira buhay mo? Hindi ka ba natatakot sa akin? Relax ka lang. Ito ha? Bubunutin ko to. Alam mo kahit bubunot ka. Malakas ito. Sigurado ka dyan. Bubunutin ko na. Sabi ko sa'yo, huwag mong gagawin yan. Gagawin ko. Huwag mong gagawin yan. Ano yan? Oh, sak mo. Oh no! Alam ba ko na to? Hindi. Kilala mo ba ako? Hindi rin. Hindi mo tinanong yung pangalan ko. Parang hindi rin. Narda. Narda? Oo. Narda. Ala, Narda! kaya pala nakapink ka. Hindi tatalab ang bala. Okay? Di ka na nga. Swimming na tayo. Hindi ka dito. Mapahanggang ngayon, marami pa rin sa lalawigan ng Cavite ang mga gumagawa at nagtitinda ng anting-anting. Yan daw ang paniniwala, protection daw po nila para sa kanilang sarili, na makaiwas sila sa mga disgrasya, lalo na kapag may sakit, yung pagsabi ng mga masasamang elemento sa kanila. May kamalayan na ang mga sinaunang Caviteño at ito nga isa paraan ng panggagamot. No? Kahit sa panahon ni Emilio Aguinaldo, may mga kwento na ng mga pag-iingat ng anting-anting ang mga revolusyonaryo. Sa dami ng pinaniniwalaang nagdadala ng swerte lalo na tuwing bagong taon, tandaan natin na tayo pa rin ang gumagawa ng sarili nating swerte. Ang natutunan natin sa Cavite, hindi masamang maniwala sa mga kaugaliang pampaswerte.
Pero kung sasamahan pa natin yan ng sipag at pananampalataya, malamang ang kasunod niyan ay biyaya. Mga biyero, siya si Arnel Celesio. Sa kanyang videos, ipinapakita niya ang simpleng pamumuhay sa probinsya at pagluluto sa kanilang bakuran. Dahil sa pagiging vlogger, meron na siyang sariling sasakyan, bahay at lupa. Maririnig kaya natin for the first time ang boses ni Kusinerong Biyero? Kinakain ba talaga to? Wala pa bang namamatay siya? Di ba kasi lason to eh. Grupo ng mga isla sa bayan ng Inupakan at Hindang. Protektado di umano ang mga isla ng mga santo.